Magandang araw muli mga classmate. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang iba't ibang operation na may kinalaman sa rational numbers. Ano nga ba ang rational numbers? As stated, these are numbers which can be written as quotient of two integers such as a over b, where b is not equals to 0. So madaling salita, ito yung madalas o yung common na alam natin na tinatawag na fractions, kung saan ang A ang ating numerator at ang B ang ating denominator. Sa araling ito, subukan nating mag-add at mag-subtract ng similar fraction at dissimilar fraction. So ano ba ang dapat nating tandaan pag nag-add ng similar fractions? Sa pag-add ng similar fraction, we just have to add or subtract the numerator and copy the denominator. So mapapansin mula sa ating mga example, lahat ng fractions o magkakapares na fraction sa bawat number ay tinatawag na similar fraction. Similar fraction kung saan ang kanilang denominator ay magkakaparehas. Subukan nating sagutin ang number 1. As stated sa rule, kapag similar fraction, so kailangan lang nating i-add ang numerator. So in this case, ang i-add natin ay 2 and 1. And that will result to 3. And then we just have to copy the denominator. But in this case, pwede pa nating isimplify ang ating sagot at isulat sa kanyang lowest term. So paano gagawin ang kanyang lowest term? So kailangan natin kunin ang GCF ng 3 at ng 6. So in this case, ang greatest common factor ng 3 at 6 ay 3. Ang GCF ay ang number kung saan pwedeng i-divide ang numerator at denominator. So 3 divided by 3 is 1 and 6 divided by 3 is 2. So ibig sabihin, 2 over 6 plus 1 over 6 is equal to 1/2. Okay, proceed tayo sa number 2. Similar fraction uli ang ating i-add. So we have 10 plus 1 is 11, and then copy the denominator. So our answer is 11 over 11. So pwede pa nating i-simplify. So 11 over 11 is equal to 1. So proceed tayo sa subtraction. Similar fraction uli. 5 minus 3 is 2. Copy the denominator. So katulad ng ginawa natin sa number 1, ang 2 over 8 ay pwede pa nating isulat sa kanyang lowest term. So ano ang GCF ng 2 at 8? So ang GCF ng 2 at A ay 2. So 2 divided by 2 is 1, and 8 divided by 2 is 4. So in this case, the final answer is 1/4. Subukan natin ang panghuling example ng similar fraction. So we have 10 minus 4, 6. Then copy the denominator. So we have 12. Again, GCF ng 6 at 12 ay 6. 6 divided by 6 is 1. 12 divided by 6 is 2. So the answer is 1/2. Okay. So itong mga susunod na example ay mga tinatawag na dissimilar fraction. So ano ang pagkakaiba ng dissimilar fraction sa similar fraction? So kung mapapansin nyo, this time, ang mga denominator natin ay magkaiba. Halimbawa, ang number 1, meron tayong 3 over 8 plus 6 over 12. So ang denominator natin ay 8 at 12. So in this case, kailangan natin siyang gawing similar para tayo ay makapag-add.
So, ano ba ang dapat gawin para siya ay maging similar fraction? So, unang step ay kunin muna natin ang least common multiple ng 8 at 12. So, pag sinabi nating least common multiple, ito yung mga multiples ng 8, ganun din ng 12, at kung ano yung pinakamababang number na magkapareha sila, so yun yung gagamitin nating LCD or least common denominator ng ating fraction. Sige, unahin natin ang 8. So ano-ano ang kanyang multiple? So we have 8, 16, followed by 24, followed by 32, and so on. So punta tayo sa 12. So ano-ano ang common multiple ng 12 or multiples of 12? So we have 12, sumunod ay 24, 36, and so on. So kung mapapansin, sa list ng ating multiples, meron tayong magkaparehas. At ang pinakamaliit na magkaparehas na multiples ng 8 at 12 ay 24. So ang 24 ang gagamitin natin ngayong denominator. So ito yung ating tinatawag na least common denominator or LCD. So paano naman natin kukunin ang numerator? So mapapansin, magkaparehas ng kulay yung ating unang set ng fraction, ganun din yung pangalawang set ng fraction. So para makuha yung ating numerator, so 24 divide natin by 8, the answer is 3. And then 3 times 3 is 9. So kung ano yung sagot natin doon, so yun yung ilalagay natin dito. Okay, sige, subukan natin yung pangalawa. Okay, so we have 24 divided by 12. The answer is 2. 2 times 6 is equal to 12. So yung sagot, yun yung ilalagay natin dito. So pwede na natin ngayong i-simplify or i-add ang fraction dahil sila ay similar na. So as stated, i-add lang natin ang numerator. So 9 plus 12, we have 21. And then copy the denominator. So pwede pa nating i-lowest term ang ating sagot. So ano ang GCF ng 21 at 24? So ang GCF nila ay 3. Kasi ito yung number na pwedeng i-divide ang numerator at denominator. So 21 divided by 3 is 7. 24 divided by 3 is 8. So meaning to say, 3 over 8 plus 6 over 12 is equal to 7 over 8.